Alam nyo ba na sobrang daming kumikita ng malaki kahit students pa lang gamit lamang ang Canva? And kahit ako mismo ay nakakakuha ng more than 2,000 pesos per day na sahod dahil lang sa ginawa kong template sa Canva. Wow! Hello mga classmates! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel at gusto mo kumita ng libre, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwede mong pagkakitaan online. So mga classmates, ang gagamitin nga po natin sa process na ito ay ito pong si Canva. And to start, pwede nyo na nga po itong ma-download sa Play Store and App Store. And also, pwede rin natin itong magamit using our laptop or desktop. So bago nga tayo mag-umpisa, alamin nga po muna natin kung ano nga ba itong si Canva. So mga classmates, si Canva po is a free-to-use online designer tool wherein inside their platform, meron na nga pong mga ready-made templates and graphics na pwede nating magamit to create a product. And if you're asking kung magbabayad ka ba dito, the answer is no. Kasi dito nga po kay Canva, free-to-use yan. So ibig sabihin, magagamit nga po natin yan for free, pero meron nga lang pong mga limitations. So here kasi merong dalawang klase ng accounts. Number one is yung kanilang free account and the other one is yung kanilang pro account. So sa pro account kasi kapag nag-join tayo, magkakaroon tayo ng access sa kanilang mga exclusive design, graphics, and templates. Pero dito personally, I recommend you to use free account, especially kung beginner ka and kung gusto mong kumita sa product na gagawin mo dito kay Canva. So now, speaking of kumita sa Canva, paano nga ba kumita using this platform? So here sa Canva, actually matagal ko na po talaga itong ginagamit and late last year ko lang nalaman na pwede pala tayong kumita by creating templates using Canva. Wow. And by the way, to give you example dun sa mga templates na tinutukoy ko, ayan nga po yung mga trackers, planners, invitation, and yung isa sa mga pinaka-favorite ko, which is yung mga busy books. So to give you figure, pakita ko sa inyo yung mga earnings na nakuha natin sa ating mga templates na nagawa dito sa Canva. So here we have planners na ginawa nga po dito sa Canva, and nakapag-generate na nga po tayo dyan ng 5,056 pesos na sales. And aside from that, ayan, meron nga din po tayong mga Instagram templates dito na nagawa din sa Canva. And here, meron na nga po tayong total sales na 854 pesos. So, ganyan kaganda yung mga products or templates na magagawa natin dito kay Canva. So, now, syempre, ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano kayo makakagawa ng own product nyo dito kay Canva. So, first, ang kailangan nyo nga po munang gawin is alamin nyo kung ano yung gusto nyong gawin. Kumbaga, ano yung niche ninyo, ano yung hilig ninyo, ano yung mga problem na gusto nyong isolve. So, for me, let's say, ang gagawin nga po natin is yung mga busy books. So, bakit naman busy book yung napili ko? So, dyan kasi for me as a mom, gamit na gamit po talaga yan ng mga bata, especially kung nag-aaral sila. And also, ang maganda dyan, napakarami nga po nating ideas and option na pwede nating gawin. So now, to start, ang una nga po nating kailangan gawin is i-open ang ating Canva account. So once na na-open na natin yan, dito sa may search bar, i-type nga po natin dyan yung word na busy books. And then after that, ayan, mariroute na po tayo dito. So ang next na gagawin natin is i-customize na po natin yan as our own. So ibig sabihin, bahala na kayo kung ano po yung gusto nyong ilagay. So for me, since ito nga po ay Fruits Adventure Coloring Book, ang gagawin po natin sa next page, ayan, pwede po natin i-duplicate yan. And dito, hanap tayo ng mga fruits na pwedeng kulayan ng mga bata. Ayan, like for example, apple. Ayan, hanap tayo dito ng graphics na apple. Ayan. Ayan, so dinilit nga lang po natin yung mga hindi naman kailangan dito. And ayan, so move lang natin yan. And dito sa baba, kung makikita nyo, meron nga pong mga icon dyan. So merong design, elements, text, camera, brand, uploads, ayan, draw, projects, at marami pang iba. So of course, dito kung gagawa tayo, make sure nyo nga lang po na pag-aralan nyo po itong mga icon na nasa baba. So here, since hahanap nga po tayo ng fruits na pwedeng kulayan ng bata,
Since coloring book nga po ito, ayan, punta po tayo dito sa elements. So dito sa elements, ayan, maghahanap nga lang po tayo dyan ng apple. Ayan, search natin yan. And dito, make sure na nga lang po na wala nga pong pro icon yung pipiliin natin. Kasi nga kapag yun po yung pinili natin, kailangan nating magbayad or else magkakaroon po yan ng watermark. And now going back, ayan, ito nga nakahanap tayo ng apple. So ang gagawin natin dyan, ayan, re-edit lang natin yan sa gusto nating mangyari. Ayan, syempre dito mas maganda, mas colorful kasi nga bata nga po yung gagamit ito. So ayan, lakihan lang natin yan. So ganun lang siya, ayan, edit lang natin yan. And ayan, so nasa sa inyo talaga kung ano yung design na gusto nyong gawin. Ayan, so lagay lang natin dito apple. So pili kayo ng palagay ninyong papatok dun sa bibili nung product ninyo. So ito, ayan, nilagay natin apple pero hindi pa ako satisfied dito. So tayo, binago natin ng onte. So dinuplicate ko lang ulit yung nasa front page. Ayan, itong nasa unahan. So kinopy ko lang siya ulit. And ito, hindi ko na tinanggal yung icon sa taas para mas cute siya. And ilagay natin dyan apple. So ganun lang siya. And the next one, ayan, try natin i-duplicate to. So, duplicate natin siya ulit. And this time, palitan natin yung fruits. Ayan, hanap tayo ng iba dito. So, kung makikita nyo, meron na nga pong magic recommendation dito sa baba. And from here, hindi nga po yan pro account. So, pwede natin piliin itong, ano ba to? Watermelon. Ayan, dito lagay naman natin dyan. Watermelon. Ayan. So, ganun lang siya mga classmate. Ayan, pwede natin liitan yan. Pwede natin i-customize yan ng gusto natin. So, kung ano yung palagay nating maganda, yun po yung gawin natin. And from here, ayan, rotate lang natin siya ng onte. And next, ayan, duplicate lang po natin ulit siya. So, ganun lang siya. Ganun lang yung paggawa ng BC Books. Diba, napakadali lang with Canva. And dito, ayan, hanap tayo ulit ng fruits. Ayan, try naman natin itong orange. Ayan. So, dito naman, orange naman tayo. And ito, palitan naman natin yung word na orange. Ayan. So, hanap kayo ng palagay nyong magugustuhan ng bata. Kasi, diba, gusto ng bata, number 1, colorful. So, tama itong napili natin. And next, gusto talaga nila yung malilibang sila and familiar sila dun sa gagawin natin. So, like for example, ito nga yung mga fruits. Ayan, hanap lang tayo. Again, ito, duplicate lang natin yan. So, ganun lang siya. Basically, hahanap kayo ng palagay nyong magugustuhan ng target audience or target customers ninyo. So, of course, kapag BC Books, ang pinaka-target natin dyan is yung mga mom or mommy na and also yung mga teachers. So, now, ayan, hanap pa tayo ng another fruits. Ayan, meron pa dito pineapple. Ayan, so diba, ang dami natin pwedeng pagpilian and pwede pa natin lakihan yan. So for this one, ayan, pagkasyahin muna natin siya. So type natin dyan, pineapple. So ganun lang siya, ayan. So meron na tayong 4 dito. So meron na tayong apple, watermelon, orange, and pineapple. So here, kapag gagawa tayo ng BC Books, I highly recommend the more than 20 pages nga po yung magawa natin. So dito naman, siguro naman, hindi kayo mauubusan ng fruits. Sa dami ng fruits, pwede po natin ilagay yan lahat dito. So ngayon naman, ito na, kapag katapos naman na tayo sa product na ginawa nga natin dito kay Canva, paano nga ba natin yan mabibenta online? So ito kasing nagawa nating BC Books mga classmates or yung mga planners and templates, ang tawag po dyan is digital products. So magfo-fall nga po siya under that category. So here, since digital product nga po yan, bago nga po natin ibenta yan, kailangan po muna natin ma-identify kung anong klase natin siya ibibenta. So, ibibenta ba natin siya as printables? So, ibig sabihin kapag binenta nga po natin yan as printables, yung makakabili nga po, hindi nila yan pwedeng i-customize, pero pwede nila yung i-print ng paulit-ulit. The other option na pwede natin gawin is to sell it na customizable and resellable. So, for me, that's one of the best option kasi yung makakabili, pwede nila yung i-edit sa Canva and pwede rin nila yung mabenta sa iba. So, there kasi mas malaki yung market mo kasi aside dun sa mga gustong bumili ng printables lang, matatarget mo rin yung gustong mag-resell ng digital products na ginawa mo. And there's a difference kung paano natin yan madadownload. So kaya napaka-importante na malaman mo kung paano mo yan gustong ibenta. So for printables, para nga mabenta natin yan, kailangan po natin i-download ito nga pong BC Books natin as PDF file. And to do that, itap nga lang po natin itong download button na nandito sa may upper right. And then
after that, itap nga lang po natin yung download button. And then here, piliin nga po natin itong PDF print. So there kasi kapag yan yung pinili natin, ayan po yung best for printing. So mas maganda nga po yung quality niyan kapag ka na-print na. And now, once na okay na, ida-download nga lang po natin yan. And then once na meron nga pong bumili sa atin, ang isi-send natin sa kanila is yung PDF file. And now, kung gusto nyo naman po siyang ibenta as customizable and resellable, hindi po natin siya ida-download as PDF. Ang kailangan po nating makuha dito is yung template link. So please take note lang, for printables, ang kailangan po natin dyan is PDF file. And for resellable na mga digital products, ang kailangan po natin dyan is template link. And para naman makuha natin yung template link, itatap nga lang po natin ulit itong download button na nasa upper right. And then after that, hanapin nga lang po natin dito sa option itong template link. So kapag kakinlik natin yan, ayan, ito nga po yung lalabas. So, itatap lang po natin yung create template link. And then after that, ayan, mag-generate na nga po yan ng link. And ayan nga po yung isi-send natin dun sa makakabili ng resellable product natin. So now, ito na, Miss Rose, paano naman kapag na-download ko na yan or nakuha ko na yung template link? Saan ko naman yan ibebenta? So for me, ang pinaka-marirecommend ko sa inyo na libre lang, walang listing fee, is dito nga po kay Racket PH. So now naman, para ma-list natin yung product na ginawa natin kay Canva, kailangan nga po muna natin gumawa ng account for free dito nga po kay Racket PH. And once na meron na nga po kayong account, pwede nyo na nga po i-list dito kahit ilan pang digital products na nagawa ninyo. Wow. So I'm sure ngayon meron sa inyo magtatanong na, Miss Rose, paano yan? Hindi naman ako creative. And wala akong masyadong idea sa gusto kong digital products at kung paano ko yan mamamarket at maibebenta online. So for that, don't worry kasi meron nga pong mga resellable and bundled digital products na pwede nyong i-purchase. So kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag nakapag-purchase kayo ng resellable digital products, pwede nyo na nga po yung i-customize and i-resell as your own. And to give you option, pwede ko kayong i-guide personally para mapili ninyo yung digital products na para sa inyo. Wow. So kung gusto nyo nga po na ako mismo ang mag-guide sa inyo, i-click nyo nga lang po yung link na nasa description box and pin comment below, or i-message nyo po ako directly on Instagram at sabihin nyo po na napanood nyo to sa YouTube. And I also think that's it for our video today mga classmates. And if you want to earn naman via GCash, pwede nyo nga pong panoorin yung video na nandyan sa ating screen. So goodbye for now. See you on my next video.